Hi guys, welcome to my vlog. I'm here at Barcelona Airport and I'm about to catch my flight going to Copenhagen. So I am here in Terminal 2. My flight is at 11 a.m. So still 9 a.m. pa lang ngayon. So we have 2 hours to wait. Ang ganda ng weather ngayon, hindi siya masyadong malamig at hindi siya masyadong mainit. Actually, hindi siya talaga mainit kasi winter ngayon dito. We are here in Barcelona Airport, Terminal 2. Kasi dalawa yung terminal dito. So for Terminal 1, mostly ng mga flight doon, mga outside Europe or international flight. At dito naman sa Terminal 2, mostly dito lang sa Europe. And welcome to Barcelona Airport, Terminal 2. Kailangan mag-relax muna tayo. And yung perfect place para maghintay ka dito sa airport is sa lounge. Pupunta muna ako ngayon sa airport lounge. Ayan, nandito na tayo sa lounge. So, para sa mga may Revolut Ultra or American Express card, you can access the lounge for free gamit ang inyong Dragon Pass. So, kain tayo guys. Sulitin ko talaga to kasi gutom ako eh. Hindi ako nag-breakfast. Dito sa airport, sobrang mahal ng mga bilihin o yung mga restaurant. Yung coffee nga lang nila, 5 euro na. Ano pa kaya pag buffet, di ba? Ano lang yung tulog ko? 4 hours? 4 hours lang yung tulog ko. Actually, marami na ngayon. Kasi may mga times na bumabiyahe ako, mga 2 oras lang tulog ko. Doon lang yung boarding gate ko. Marami nang nakapila pero ayokong pumila doon ng sobrang bigat ng bag ko. Sana umano to. Sana payagan. Kasi parang napaka-bulky niya. First time kong gamitin, salamat sa sponsor na nagbigay. At sobrang gusto ko siya actually. And pag nagka-travel kasi ako, 1 bag lang yung kinukuha ko kasi kapag may mga maleta ka, may extra ang bayad. Excited na ako na medyo kinakabahan kasi sasakyan na naman ako ng airplane. Kasi sa mga hindi nakakaalam, meron akong traumatic experience. Medyo takot na akong sumakay. Pero travel naman ng travel. So kapag magbabiyahe talaga ako, hindi ako umiinom ng kape para hindi ako magpalpitate sa loob ng aeroplano. Pero let's pray. Pag-pray natin na smooth lang yung ating sasakyan, airplane. So, okay naman yung weather. Sobrang sunny dito. Kahit winter dito, napaka-sunny pa rin. Let's see kung anong weather sa Copenhagen, Denmark. So, I'm so excited. Actually, it's my second time na makapunta ng Copenhagen. Pero yung last kong punta doon, I think 6 years ago, parang ganun. So, touchdown, Copenhagen, Denmark. So, yung una mo talagang makikita dito, 7-Eleven nila. After 3 hours na flight, finally I am here. Hindi ako nakatulog sa flight kasi daldal lang mga flight attendant kasi nasa likod ako. Ayun, nasa likod ka, tapos nakapikit ka. Tapos kinukuha mo yung tulog mo, tapos ang iingay nila. Tapos the worst thing, yung pinagkukwentuhan nila, yung nag-crash na aeroplano sa South Korea. Muntik ko nang sabihin sa kanila, parang hindi appropriate na doon yung pagkukwentuhan. In the middle of the flight, oh, no. Pinagkukwentuhan nila yon. So hindi talaga ako nakatulog kanina. Buti na lang, smooth lang yung flight. Pero ano talaga ako sa
sa mga flight attendant. Pupunta ako ngayon. Ay, meron palang Leica mobile dito. Oh. Yan yung gamit kong SIM card. So, kaya meron akong wifi dito. I mean, meron akong data dito kasi yun yung gamit ko. Ay, ito na pala yung metro nila. Ito na pala yung metro. Dito tayo sa Copenhagen Airport. Tapos pupunta tayo dito. Saan ang ticket nila? Sa ibang bansa na naman ako. City Center. Rescue to travel. Or yan. And then yung receipt. Actually, ayun naman ako nag-receipt pero gusto ko lang may souvenir tayo dito. So, 30 DKK. Ito yung ticket. Okay, ito yung ticket. Pero hindi ko alam kung saan. Dito ba o dito? Welcome guys to Copenhagen. Excited na ako mag-tour. Yung weather niya medyo ano lang, no? Medyo ano lang siya maganda. Umuulan sa labas. Ano po? Ang plano ko talaga ngayon is matulog. Ayan, palabas na tayo ng metro. Excited na ako kung anong meron sa labas. Andito tayo sa Sunno Report. Ito yung city center ng Copenhagen. So we are here now. Ay, grabe ang lamig. So, here we are. Diba ang ganda? Ito yung hotel natin, guys. For to sleep. So, ito na yung room natin. Ang code niya is wow! Yan. So, ito yung room natin, guys. May window. So, pag nag-book ako talaga ng room, ang pinipili ko yung double room. Kasi almost the same price lang din naman siya. Finally. Ito naman guys yung toilet niya. Tapat lang siya ng room. So, welcome to Copenhagen, guys. Ano, Carhartt. Super dry. Para lang siyang Amsterdam. Yung atmosphere dito para din lang siyang Amsterdam. Yung mga bahay, madami ding mga bikes. Sabi nila, mas marami pa daw yung mga bike dito kaysa sa mga tao. Yun yung sabi nila. Iniisip ko kung ganito ba talaga dito lagi or natsyempohan ko lang na pumunta dito na pangit yung weather. Kasi guys, magki 3 PM pa lang. O hindi lang ako sanay.
That's the word. Hindi lang ako sanay. Kasi nasanay ako sa Barcelona na kapag 3 p.m. Maliwanag pa. Pero dito, 3 p.m. para na siyang para na siyang 6 p.m. sa Barcelona. So, right now, we are here in the Nijhaven. Hindi ko sure yung pronunciation ng lugar na to. Pero, sa lugar na to, dito mo makikita yung mga colorful na mga bahay. Like this. Marami ding mga restaurants dito. Kaso, medyo pricey nga lang siya. Well, hindi ka naman na mag-expect ng mura kasi dito sa Denmark, lahat pricey. Like this one. This one, no? Yang, alam niyo ba kung magkano na yung price niyan? Isang soup lang ng ganun. 21 euro na yun, guys. Grabe. So, isang menu na yun. Pero, sulit naman siya kasi ganda naman ng, ng lugar kung saan ka kumakain. Walang masyadong tao kasi malamig talaga. Ano to? Ano nila? Ang pangalan niya, Danish Traditional Glog, made with your own recipe. Walang masyadong tao. Pero ang sarap tumambay dito, no? Siguro pag summer, the best to. Dito sa lugar na to, dito naka-park yung mga yate o yung mga barko. Parang gusto ko magkape. Kasi, actually yung weather hindi siya masyadong malamig Nag-expect ako mas malamig yung weather. Pero, pag landing ng airplane kanina, tinignan ko agad yung weather. Around 2 and 3 degree. Nag-expect ako mga -5, -8, ganun. Pero, malamig pa rin compare sa Barcelona. Lamig ng kamay. Meron naman akong guantes. Taran! May guantes naman ako dito. So, suot natin para hindi lamigin yung kamay natin. Ganda ng Denmark, guys. Wrong timing siguro yung pagpunta ko kasi yung weather talaga madilim na. Or siguro ganito lang talaga pag winter. Kasi nung pumunta ako dito noon, October siya. 4 p.m. pa lang ngayon, guys. Tignan nyo. 4 p.m. ngayon. Pero yung dilim niya, parang 8 p.m. na. Ito, guys, yung place. Nijhaven. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko. Pero, para siyang Amsterdam. Namiss ko tuloy ang Amsterdam. Pero Amsterdam kasi yung book ko. Amsterdam is my favorite city. Kasi tingnan nyo, walang masyadong tao. Like, parang lungkot. Parang ang lungkot. Walang masyadong tao. Diba? Nakakalungkot. Ba yan? Mag-isa na akong nagja-travel. Tapos imagine nyo, guys, mag-isa akong kumakain dito. Ano yun? So, wala pa masyadong naglalakad. Well, wrong timing talaga ang pagpunta natin ng Denmark. But, enjoy na lang natin, guys. Huwag na tayong magreklamo. Importante, safe tayong nakarating. Tapos, yun. Ang daming bike, oh. Sabi nila, mas marami daw yung bike kaysa sa mga tao dito.
Baka bike nagbabayad ng tax nila dito. Bike talaga. So, andito na ako sa 7-Eleven. Tanungin natin kung may siopaw sila. Siopaw. Wala silang siopaw. Wala silang siopaw, guys. Kala ko may siopaw sila saka hotdog. Ito lang meron sila. Coke po nila. So andito tayo ngayon sa espresso. Yung coffee nila dito is around 6 euro isa. 6 euro isa. Okay lang kasi malaki naman siya. Saka masarap. So parang price lang siya ng Starbucks. Parang gano'n. Sarap siya, guys. So it's time to sleep, guys. So nakakaantok. So it's time to sleep. Akala ko siya magkasal. Nagising ako. Good morning, everyone. So it's my second day here in Copenhagen, Denmark. Let's explore Copenhagen. Day 2. This is my second day here in Copenhagen, Denmark. Ito yung Tivoli. Parang gusto ko din pumunta dyan. Yung, sabi dito, ito daw yung Tivoli, yung oldest amusement, parang ganon. Bago pa nagkaroon ng mga Disneyland, ganon. Guys, 3:30 pa lang ng hapon dito. Ganito na yung weather. So sabi ko, gigising ako ng maaga, pero dahil nga sobrang pagod ko, nakatulog na lang ako hanggang alas 12 ng hapon. Tapos bumangon ako ng mga 12:30. Sabi ko, marami pa naman akong araw dito sa Denmark. So hindi naman ako nagmamadali, guys. Pero sayang kasi yung oras. Sayang yung araw. Yung hindi siya gabi. So right now, andito tayo. May Starbucks din pala sila dito. Masarap siya. Yung ano nito, yung price nito is around 15 euro. Okay naman siya, masarap siya. Dito pala yung mga souvenirs. Yan. So iba yung pinuntahan ko kahapon. Iba din ngayon. Malapit lang siya sa Central Station. Yan mga souvenirs. Oh. One magnet for 5 euro. Diba? Ganyan. So mag-McDo muna tayo ngayon. 92 is like 12 euro na siya. Diba ang mahal?